Church of God, I'm coming into your heart. I'm coming back to your heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. But it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Amen. To God be all the glory and praises. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Purihin ng Panginoon. Tunay na siyang dahilan kung bakit tayo po ay nandito. Amen? It's all about Jesus. Hindi yung tungkol sa katabi mo, hindi tungkol sa iyo, tungkol kay Jesus ang ating pagsamba. Magandang hapon o magandang hapon pa lang. Yeah, magandang hapon sa ating lahat. At nais din nating i-welcome ang kapatid na Roxanne Francisco. Nandito ba si Ate Roxanne? Will you please stand? Palakpakan natin, Roxanne. Salamat. Thank you. Si Catherine de Paz o de Paz. Catherine, salamat, Catherine. Thank you. At ang kapatid na Mabel San Juan. Okay. Salamat po. At sila po ay mga nakausap ng kapatid na Baby at Lourdes doon sa kanilang bahagi ng kanilang pag-iibanghelyo, yung evangelism explosion natin. Salamat na kayo po ay nandito ngayon sa ating pagsamba at nakasama po natin. Welcome kayo. Welcome kapatid na Roxanne, Catherine at Mabel. At palakpakan po natin yung dalawang kapatid natin na nagdala sa kanila rito. Kapatid na Baby at kapatid na Lourdes. Sa Diyos po ang papuri. Salamat po. At si Algio Ronquillo, nandito raw. Kapatid na Algio. Kapatid na Algio? Yes. Oh, Algio. Okay. Welcome, kapatid na Algio. At para po sa ating mahalagang mga announcement, para sa regular activities and ministries po natin, hindi na ho natin babasahin isa-isa. Nariyan po sa ating pong liturgy o dito sa ating bulletin. Kasama po ang ating pong mga pagpupulong sa linggong darating. Will you please take note? Ang iba naman ay na-inform na ng ating opisina. So, bibigyan daan natin sa ating pong pangapahayag ang ating pong nalalapit na simbang gabi. Dito po sa Taytay ay simbang gabi po ang tawag natin. 7:30 po, magpapasimula sa December 16. So, ilang tulog na lang. Ngayon po ay December 11. So, 5 tulog na lang at tayo po ay magpapasimula na sa isa sa pinakahihintay natin na gawain na paghahanda sa pag-alala natin sa pagsilang ng ating tagapagligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Nandyan po kung saang lugar mula 16 hanggang 23 dito po sa bayan gagawin at ang mga in charge na choir, take note, at meron ho tayong mga tagapanguna, tagalikom at tagabati at hindi ho natin nakakalimutan na pagkatapos po ng ating pagsamba, meron po tayong salo-salo. So meron pong konting kainan para lalo nating makilala, lalong-lalo na yung mga kapatid po natin na mga bisita at mga first-timer. At gayon din ang ating mga pianista. Amen po ba? Pakiuwi po ninyo ito at sikapin natin na tayo po ay makabuo ng gabi-gabing pagsamba. Last 2010, sino sa atin ho rito ang nakabuo ng simbang gabi? Yung gabi-gabi nandito siya talaga at ayaw na niyang umuwi. Sige po, meron ho bang nakabuo gabi-gabi? Taas ang kamay. Isa, dalawa. Naku, dalawa lamang ang naka-perfect. Dalawa lamang. At palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanilang buhay.
At hopefully, dumami po. At pareho pa hong babae. Kaya mga kalalakihan, Kuya Jess, challenge ito na ang mga kalalakihan ay maka-perfect ng attendance sa ating pong gabi-gabing pagsamba simula sa Disyembre 16, December 16. Meron pa bang ibang announcement? Pakitignan na lang at tunghayan. Meron daw hong i-announce ang ating Christian Education Committee. Hali po kayo. Announcement. Ang ating pong Blue Notes and Pink Toes na, anong tawag sa kanila? Club ba? Club. Meron pong concert sa darating na December 14, Wednesday. Oh, Wednesday ba yun? 14? Sa SM, alas 5 ng hapon. Kaya everyone is invited. Libre po yun. Concert ng ating mga anak na kabilang sa grupo na tinatawag na Blue Notes and Pink Toes. Aba, meron hong may 3 modelo dito sa harapan. Meron daw silang sasabihin. Palakpakan po natin sila. Ayan po ang 3 modelo ng ating t-shirt. The star is born. Yan po ang gagamitin nilang t-shirt sa kanila pong concert at presentation sa 23. Kaya ngayon po, ang bawat isang mga anak natin na kasama po doon ay kinakailangan po na merong suot na t-shirt na ganito. Iba't ibang kulay po yan. Meron ding red. Ngayon na berde po ang kanilang suot na 3 kasi sila po ay magkakaibigan kaya isa ang kulay. Magkano nga po ang ating, yan, ganito lang po ang ating, 100 piso, di ba? 100 pesos lang po yan. Kaya makipag-ugnayan po kayo kay Ate Ana, gayon din sa ating opisina para makapag-order na po. So sila po ay kailangan nakasuot ng ganitong t-shirt sa kanilang concert presentation. So, supportahan po natin ang ating mga anak at patuloy natin silang i-encourage na dumalo sa presentation kasama po yung mga practices na ginagawa. Anong pamilya siya? Hibel? Asawa ni Pastor Alvin? Hindi mo rin. Okay. Kakanta pa ba kayo? Hindi na. Tapos na. Tapos na po ang salamat. Palakpakan po natin ang ating mga anak. At lahat po ng mga magulang na may dalang mga anak ngayon, pwede hubang dalhin po ninyo sa ating pong faith building. Meron po silang gawain ng pagsamba at merong Sunday school. So napakaganda po na sila rin ay kinakatag po ng ating Panginoon. Amen po ba? So wala ho dapat na mga bata na nandito sa loob. Pakidala po sila. Ayan, okay. Padalhan nyo na rin ang merienda. Baka kaya ayaw nilang pumunta doon. Ayan, para meron ho silang makain. Thank you very much. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri. At gayon din tayo po ay nakikiramay sa pamilya po ng ating kapatid na Bel, asawa ni Pastor Alvin Villanueva, dahil sa pagpanaw ng kanyang minamahal na ina. Si Pastor Alvin po ay nandoon nagmi-minister sa kanyang mahal na asawa at ang kanyang pamilya sa Nueva Ecija. Kaya hindi ho natin siya makakasama. Ang anumang tulong na maaari po nating may pagkaloob ay pakipadala na sa opisina. At yan ay ating dadalhin sa Wednesday ng madaling araw sapagkat hapon po ng Wednesday ang libing ng ina ng ating kapatid na Bel Villanueva. So ang ating pong taus-pusong pakikiramay at pakikigalak na rin. Para po sa ating mga may kaarawan, ngayon po ay Disyembre 11. Binabati natin ang mga may kaarawan sa linggong darating simula sa araw na ito. Vladimir Ross Santos, Jenny De Leon, John Billy Ward, Sara Isabel Ramos, Mary Grace Ampon, Kurt Russell Francisco, Erickson Paraiso, Renaldo and Gemma Zamora. Bukas po, December 12, ang kapatid na Carolina Del Rosario, Charissa Joyce Aguilar, Maria Florentina De Leon o si Ate Girlie, Mildred De Guzman, Rowena Suganob, Tristan Jonathan Montolo,
Jeremiah Mendoza, Phoebe Christie Gutierrez, and Monique Nevey Francisco. December 13, ang kapatid na Gian Marco Aguilar, Pedro Barela Sr., Lady Beth Aguilar, Lizelle Doliesin, John Kirby Ramirez, and Kirsten Elise Justiniano. Sa December 14, ang kapatid na Annie Cartago, Irma Macalino, Andre Soliman, Patrick Chua, Eliza Rose De Leon, Nilo Cosicol, Angela Rayos del Sol, Teodi Octavo, Kendrick Samuel Latunero, and Eunice Mariel Victorio. Sa December 15, ang kapatid na Ruby Ruth Reyes, Rally Salangsang, Neil Timothy Macalino, Austin Rayos del Sol, Eliza May Bacolon, Kezaya Miyuki Kawasaki, Margaret J. Balyarta. At sa December 16, ang kapatid na Albino Oquialda, Lasyon Calderon, Nenita Santos, Charina Patricia Cruz, Virgil Leproso, Eusebio Barrientos, Cesar Domingo, at ang kapatid na Pastor Alvin Villanueva. December 16, December 17, ang kapatid na Jojo Felizardo, Novel Tristan Puentabella, Charles David Barela, Guidel De Leon, and Krista May Libramonte. Para po sa mga may anibersaryo ng kasal, sa araw na ito, binabati natin ang kapatid na Romeo and Maricel Peralta. Bukas po, Eliseo and Hilda de Borja, Benrears and Sally Andricas Kausapin. December 14, Erwin and Margaret Del Gonzaga Jr. December 15, Luisito and Marieta Uy, Nelson and Nerissa Tamayo, Edgar and Arlene Bordalio. At sa 16, Adrian and Jenaline Constantino. December 17, Rolando and Arlene Mejorado, Renaldo and Gemma Zamora. Sa mga hindi natawag, kayo po'y kasama sa aming inaanyahan na lumapit habang inaawit po natin ang happy birthday. Tayo pong lahat ay tumayo at atin silang hilingin na lumuhod. Meron ho ba? Meron ho ba? Lumapit po kayo. Meron. At ipapanalangin ni Pastor. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Minsan pa. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His ways. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Pastorador? Tayo po'y manalangin. Kagalakan namin, Panginoon Diyos, na amin pong kilalanin ang kapangyarihan ng iyong paglikha ng buhay. Kamangha-mangha po ang buhay na iyong pinagkaloob sa kanila. Salamat din po sa karanasan ng pananampalataya nang tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Panginoon, ang amin pong kahilingan, dalangin para po sa kanila ay ang patuloy na kalusugan, kalakasan, matatag na pananampalataya at ang malayang paglilingkod sa inyong napakalawak na ubasan. Ganon din po, punuin mo po, O Diyos,
ng masasaganang pagkain at inumin tubig ang kanilang mga hapagkainan. Mapuno ng masasayang sandali ang kanilang buhay na kayo o Diyos ang gumuguhit nito sa kanila. Ganon din, Panginoon, anuman ang kanilang mga kahilingan sa oras na ito, kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan at nakakaalam ng lahat. Sa iyo po, Diyos, ay mayroong nakalaan para po sa inyong mga anak na ito. Ipagkaloob mo po ito sa kanila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Narito po, O Diyos, ang kaloob ng inyong mga anak. Pagtugon para po sa pangailangan at paggawain ng iglesyang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kamay na naghandog. Sumakanila ang patuloy na pagdaloy ng biyaya ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hapon po. Pag-ibig at kagalakan. Ang unang balita ng kagalakan ay hatid ng mga anghel. Narito, dinadalan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan. Ating muling sisindihan ang unang kandila upang ating maalala ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan.
Ang ikalawang kandila ay magbibigay sa atin ng halimbawa kung paano ang tunay na kahulugan ng kapayapaan sa ating mga buhay. Sa ating pagsisindi na ikatlong kandila ng pagdatal, ating alalahanin ang kagalakan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin nang dumating sa sanlibutan at pinanganak si Jesus. Gayun din naman sa kanyang magulang, ito ay nagdulot ng malaking kagalakan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ating matutungayan ang isang awit ng kagalakan ni Maria ng kanyang mapag-alaman ang kapanganakan ni Jesus. Basahin ko po sa inyo ang Lucas chapter 1, verse 46 to 49. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y magpupuri at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Tunay na malaking kagalakan ang idinulot ng kanilang pagdatal sa kanilang nilikang bayan. Tayo na rin naman ay ating panahon ay malugod siyang tinanggap, kasabay ang pagsisikap na mamuhay na naglalayon sa katarungan, kapayapaan at kalayaan para sa sambayanan. Aming Ama, sa nalalapit na pagdatal ng iyong anak, tulungan mo kaming maging handa sa pagtanggap ng pag-ibig at kagalakan at sa kakibat na gawain nito para sa mga nakararami mong mga anak at aming kapatid. Tulungan mo kaming maipadama ang pag-ibig at kagalakan nito para sa lahat. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaias, chapter 61, verses 1 to 4 at verses 8 to 11. Balita ng kaligtasan. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang kanyang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon nang iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatagnis na mga taga-Sion ay paligayahin, sa halip ng lungkot, awit ng pagpupuri yaong aawitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim, at ang bawat isa ay pawang matuwid na siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya'y pupurihin. Muling itatayo sirang mga lunsod na pagkatagal nang nawasak at tupo. Ang sabi ni Yahweh, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang katarungan ang mahal sa akin. Gagantipalaan ko ang mga taong tapat sa akin, walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ni Yahweh saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala hinirang ni Yahweh. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagay
dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay, kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ni Yahweh sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin sa epistula mula sa aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nagkakatipon sa lugar ng Tesalonika sa kanyang unang aklat. Ikalimang kabanata, mga talatang 16 hanggang 24. Magalak kayong lagi. Maging matiga kayo sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Magsitindig ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ay hango sa mabuting balita. Ayon kay Juan, kabanatang 1, talatang 6 hanggang 8, at talatang 11 hanggang 28. Ito po ay ating babasahin ng sagutan. Juan, kabanatang 1, talatang 6 hanggang 8, 11, at sabay-sabay po tayo sa talatang 28. At ganito ang ating matutunghayan. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Verse 19 po. Sa verse 20 po, sinabi niyang hindi siya ang Mesyas. Kung gayo'y sino ka, tanong nila, ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Hindi pala naman ikaw ang Mesyas, ni si Elias, ni ang propeta. At sumagot siya, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siyang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lang ng tali ng kanyang panyapa. Sabay-sabay tayo. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands the wonderful key that shall unclasp and set me free.
Silently now I wait for thee. Ready, my God, thy will to see. Open my eyes, illumine me. Spirit divine. Amen.
Purihin ang ating Panginoon. Halina, O Emmanuel. Kung saan ang Emmanuel po is, God is with us. Kapag nasa atin ang Emmanuel o si Jesucristo, ang Diyos po ay nasa ating mga buhay. So, purihin ang ating Diyos sapagkat dinideclare po natin as a congregation. Panginoong Jesus ay nasa ating mga buhay, kaya tayo pong lahat ay narito ngayon. Kumusta po ang ating buhay ngayon? Kayo ba ay nilalamig? Iniinit? Yan po ay ating physical body. Maaaring giniginaw tayo, nilalamig tayo. Pero kumusta po ang ating mga kaluluwa ngayon? Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami, halina o Emmanuel sa aming mga. Magliwanag po kayo upang kami magkakapagdala ng liwanag mo sa iba. Samahan po ninyo ang aming pagbubulay na ito. Gamitin niyo po ang iyong walang kabuluhang alipin upang maging daluyan ng iyong mensahe. Sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas ng Jesucristo, na siyang aming pinagdiriwang ngayon. Amen. Kanina po ay binasa natin doon sa aklat ng Juan na meron pong isang tao, a very special person. Pagka tinignan natin, walang iba kundi si Juan o si John the Baptist, ang tawag sa kanya ng iba. Dahil siya po ay naunang sugo upang ihanda ang daan ng ating Panginoon at ipakilala ang ilaw ng sanlibutan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay naniniwala na ang bawat sa atin, katulad niya, ay meron ding dakilang layunin sa ating buhay na ito. At tingnan po natin, makikita natin una, sabi po ng verse 6, na si Juan ay sugong mula sa Diyos, a man sent from God. At tayo rin po, dahil si Jesucristo ay naghahari sa ating mga buhay, tinanggap na po ba natin ang Emmanuel sa ating buhay? Lahat po ng tumanggap sa Emmanuel ng buhay nating ito, si Jesucristo. Tayo po ay katulad ni Juan na ispinasusugo ng ating Panginoon para magdala ng liwanag sa mundo. At kung titignan po natin kung paanong si Juan ay sinugo, sabi nga, ito po ang the highest calling. Kung mayroon po tayong tinitingnan na mga propesyon na mataas, sasabihin, CEO yan. Ganito yan. Kung mayroon pong dakilang pagkatawag sa atin, ito ay ang maglingkod tayo sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang pagkatawag po sa atin ng ating Panginoon, katulad ng sinasabi ng John 15:16, ang sabi po doon, you did not choose me, but I choose you. Sino daw ang pumili sa atin? Kasi ang totoo po, iilang tao ang pumipili naman talaga sa Diyos. Pagka tiningnan mo, pag-aaraw ng linggo, nasaan po ang mga tao? Di ba? O kaya nasa bahay, sabihin, kapagpahinga na, pagod ako eh. Diba?
early in the morning, ilan po ang pumipili sa Diyos? At sasabihin, makikipag-usap muna ako sa Panginoon. Ilan kaya ang pumipili between sa kape at doon sa pag-upo upang manalangin? O kaya, ilan ang pumipili ng Biblia sa dyaryo? O diba? Makikita na po natin yon. Ilan nga ba ang pumipili sa Diyos? Pero ngayon po, kinukongratulate ko ang bawat isa sa inyo. Kasi pinili ninyo na maupo dyan, pumasok dito, at mag-worship sa Kanya. Kaya i-congratulate ninyo ang katabi ninyo. Pinili mo ang ating Panginoon. Pero bago natin ginawa yon, pinili na po tayo ng ating Diyos. Yun po ang totoo. At sabi nga niya, He appointed us to go and bear fruit. Inappoint po tayo. Kaming mga manggagawa dito, sino po ang nag-appoint sa amin dito? Ang obispo. Ayun. Pero naniniwala po kami na yung obispo ay ginamit ng Diyos para kami ay i-appoint. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? Ha? Parang di siya naniniwala. Wala po kayong magagawa kasi in-appoint na kami. Di ba? Malapit na naman ang komperensya. Yun po yun. Pero naniniwala po tayo na sa bawat pagdalhan sa atin ng Panginoon, mayroon pong ipinapagawa ang Diyos. Di ba? Kaya nandito kami, may pinapagawa sa amin si Lord. Kahit sa tingin niya, para namang walang pinapagawa sa kanila, mayroon po pinapagawa sa amin si Lord. Kaya nandito kami. At ang sabi po niya, tayo ay Kanyang inappoint o pinili upang tayo ay mamunga. Alam po natin, pagka sinabi yung bunga, may 3 po tayong identified na bunga. Yung bunga ng pag-uugali. Ano yung bunga ng pag-uugali? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Bago na tayo. Yung kapitbahay mo, dati nasusungitan sa'yo kasi umagang-umaga, mukha kang pasas ang mukha. Aba, ngayon na pinagharian ka na ni Jesus Christ, ano po, dun sa ating mga bagong na ebanghelyo na yan, aba, mukha ka ng ubas ngayon. Ang kinis na ng mukha mo, lagi ka na nakangiti. O, diba? Ang ganda. Ganon din po, yung bunga ng Banal na Espiritu, nakikita sa atin ang pag-ibig. Meron ka ng kagalakan, meron ka ng kapayapaan, meron ka ng kabaitan, kaamuan, at yung uli, yung pagpipigil sa sarili. Galit ka na. Hindi ka naman nakangiti. Pero, hindi ka nakakasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Diba? Hindi ka nakakapanlait ng iyong kapwa. At sabi po doon, dahil pinili tayo ng Diyos, tayo ay nagbubunga, ginagawa natin kung anong Kanyang kalooban, sabi nga, a fruit that will last. Hindi yung naluluoy. Diba? Isa po sa bunga ngayon, panguli ay yung bungang kaluluwa. Sabi, pag meron daw isang kaluluwang nanumbalik sa Panginoon, ilang pong angels ang nagdiriwang? O ba? Paano kung 3? Nanay Lourdes? Nasaan si Kuya Teddy? Aba, kung 6? Aba, ilan laksa na kaya yun? Diba? So, yan po ay mga bunga. Diba? Na ito po ay mananatili. At ang promise ni Lord, then the Father will give you whatever you ask in my name. Ano ba ang hinihiling natin kay Lord? Diba? So kapag ginawa dahil natin ang kalooban ni Lord, aba, hingin mo kung anong maibigan mo at ipagkakaloob sa iyo. Bakit? Kasi po, naka-align sa kalooban ng Diyos yung desire din ng ating puso. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos?
Ang kalooban po ng Diyos is magkaroon ng kaligtasan ang kanyang sanilikhang tao. At yun na din yung magiging desire natin, na magkaroon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Sabi nga po ni Paul, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Napakaganda mga kapatid. Yung pagkatawag sa atin, yung pagkasugo sa atin, na tayo po ay magdala ng reconciliation. Yung pagpumunta ka sa bahay, nag-aaway, aba mamaya magkabati na sila. Diba? Hindi yung nagdala ka ng away. O, yung mga magkakaibigan, mamaya nagkakagulo na. Ang pinapadala po sa atin ng Diyos ay reconciliation, hindi pagkakabahabahagi, pag-aaway. Dahil sabi ni Paul, aba, pagka kayo ay nag-away-away, kayo nagkagatan, mauubos kayo. At ang gusto po natin, tayo ay higit na mag-multiply. At Ministry of Reconciliation ang pinapagawa sa atin. So, na-reconcile po tayo sa Diyos. Sino po sa inyo naniniwala? Nagkaroon na kayo ng reconciliation kay Lord. Kaya kayo nandito. Kaya tayo nandito. At we are reconciled to one another. Aba, napakahirap naman na nandito ka sa loob ng church, kapatid ka, tapos yung katabi mo, kaaway mo. Hindi kayo makakapagkamayan yan. Kaya tuloy pagka magkakamayan ka, ganito ka. Dito na lang ako. Kasi nandoon siya. Diba? Di po ganun. At hindi yan ay binibigay sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo ba yung pangalan ni John? Ang kahulugan pala niyan is gracious. Ayan. Biyaya, mahabagin. Diba? Tagapagdala ng biyaya ng Diyos. At yung pong kanyang name ay nagmamatch sa kanyang pangalan. Tayo po, meron tayong pangkalahatang pangalan. Iba't iba yung physical name natin. Pero spiritually, ano ang tawag sa atin? Tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga followers of Christ. Tayo ay tagasunod ni Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Nagmamatch po ba yung pagkatawag sa atin sa ating buhay? Nakikita ba? Sabi nga, nahalata ba na ikaw ay Kristiyano o nakatago? Halatang halata ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Ano nakikita niyo sa kanya? Ha? Oo. Gwapo daw. Kasi po, ang mga anak ng Diyos, wala namang pangit. Lahat gwapo at magaganda. O, kapag yan ay pangit, aba, mukhang iba. At ikaw ang may problema kasi ikaw ang tumitingin. Diba? Sabi nga, yun daw pagiging maganda at gwapo, sabi nga, is nasaan? Nasa pagtingin ng tao. Pagtingin ng tao. So maganda po, dala natin sa ating mga kapatid, wow, anak to ng Diyos. Kapatid ko yan sa ating Panginoon. At nawa, laging nakikita nagmamatch sa ating pagiging Kristiyanong taguri ang ating buhay. Halatang halata, mananampalataya ka kay Kristo. Simula pa lang sa umaga hanggang sa gumabi pa. Makikita, ito ang ginagawa mo. Ito pong si John, sabi nga, he is a man with a mission. At ang mission po niya ay maging saksi o magdala ng kapahayagan tungkol sa liwanag. Na mai-proclaim niya sino? Si Jesus Christ, that Jesus Christ is the light of the world. Ang mundo na nagkaroon at nasakop ng kadiliman dahil sa kasalanan. Ngayon, dumating na ang liwanag. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya na daan, katotohanan at ang buhay. Yan po ang mensahe na dala ni Juan para sa mga tao.
Sabi niya, ay yung mga nasa kadiliman, narito na ang liwanag. Yung mga dating zombie, alam niyo ba yung zombie? Yung mga buhay na patay. Yung mga buhay na patay, lumalakad sila na buhay pero patay. Ano po ang sabi ni Paul sa Roma? Patay tayo dahil sa kasalanan. Pero buhay tayo dahil kay Kristo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Huwag kayong magsasalita, ay mukha kang zombie. Huwag niyo sasabihin yun. Kasi bago niyo sabihin yun sa inyong kapwa, sa inyong kapatid, tingnan niyo muna yung sarili niyo. Tingnan niyo muna yung sarili niyo kung anong itsura. Diba? Mukhang buhay na dahil kay Kristo. Ang mga kapatid, marami pa rin po ngayon ang kahit nagsiselebrate na sila ng Christmas, tungkol sa pagsila ni Kristo, zombie pa rin. Buhay pa rin na patay. Kahit alam na lahat ng mga awiting pamasko, mensahe ng Pasko, ano pa, naghahanda ng Pasko, ano pa, namimigay kapag Pasko. Pero, patay pa rin. Bakit? Wala po ang Kristo na tagapagdala ng buhay sa kanilang buhay. Napakahalaga po na ang Panginoong Jesucristo ay nasa ating buhay. At wala po tayong kailangang idagdag na mensahe doon. Yun na yun. Mag-iingat tayo. Baka sabihin mo, ay alam mo, meron pa kasing ibang daan. Eto yun. Pag ginawa mo to, mapupunta ka doon. Eto, may iba pang way. Si Jesus Christ lang po. Sabi na Acts 4:12, sa pagkasasilo ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay sa ikaliligtas ng tao. Wala nang iba pa. Wala na tayong hahanapin pa. Ngayon, wag po tayong magdadagdag o magbabawas. Sabi ng ating Panginoon, bawal ang dagdag, bawas. Pagka tayo daw ay nagbawas, baka yung ating pangalan ang matanggal sa aklat ng buhay. Sabi ng Revelation. So, kailangan, kung ano ang mensahe ng ating Panginoon, yun po ang ating dadalhin. Katulad ng sinabi ni Juan. At ano po ang layunin natin sa buhay na ito? Ano ang ating mission? Our purpose as our mission is to lead men to believe. Kanino? Hindi sa atin, kundi kay Kristo. Hindi sa sino mang tao, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Everything else is a method. Alam ko, marami tayong pwedeng iba't ibang gawing paraan para maipahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Pero isa lamang po ang ating layunin. At yan din ang purpose ng Diyos. The salvation of men through belief in His Son, Jesus Christ. Diba? Memorize natin yung John 3:16. Nalimutan nyo na? Alam niyo yung John 3:16, yun po ang pinakapusod ng banal na kasulatan. At alam niyo, may isang manggagawat lingkod ng Diyos. For 60 years, alam niyo po ba ang kanyang message? Galing sa John 3:16. Grabe. Alam niyo po ba si Dwight L. Moody, napakagaling po niyang mensahero. At ito pong lalaking ito, sumulat sa kanya, si Henry Morehouse. Sabi niya, Brother Moody, gusto ko magsalita sa iyong church. Kaya ano naman kayo sasabihin ito? Umalis po noon si Dwight. Tapos alam niyo, nung bumalik siya, sabi ng kanyang asawa, alam mo, nagsasalita ka tungkol sa John 3:16,
Pero iba siya. Iba siya. Sabi ni Dwight, ano naman kayang kaibahan doon sa sinasabi niya sa sinasabi ko? Alam niyo po ang ginawa niya, naupo siya doon. Habang yung mga miyembro nandyan, hindi na alam na mga miyembro, aba na doon pala si D.L. Moody, nakaupo doon, baka may D.L. Moody doon na. Nakaupo doon. At ang tumayo na po, si Morehouse. Sabi niya, yes, iba talaga kung magsalita siya tungkol sa John 3:16. Kung bakit po iba, next time ko lang isi-share sa inyo. Kasi medyo mahaba yun eh. Baka tayo abutin ng gabi masyado. So, ang Panginoong Yesus ay ipinadala para sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. At ang pinangalayunin po ng Diyos na ito ay dahil sa kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig na ito na ibinigay, ang siya pong dahilan kung bakit tayo ay narito ngayon. Sino po sa inyo may nahanda ng regalo? Ay, walang naganda ng regalo? O pinag-iisipan nyo pa? Kung ano yung bibigay niyo sa inyong mga inaanak, sa inyong kamag-anak? Alam niyo po, kung meron akong may ipapayong ibigay ninyo, ibahagi niyo muna ang Panginoong Hesukristo, ang dahilan ng Pasko. Yun po ang pinakamaganda. Kasi next year, hindi nyo alam kung kasama nyo pa siya o makikita nyo pa siya. And that is the best gift. The gift of eternal life through Jesus Christ. Yun po ang pinakamaganda na maibibigay natin sa kanila. At may bibigay po natin ito sa kanila, may share natin ito sa kanila kung meron na tayo. Eh lahat po ba tayo nakatanggap na ng gift of eternal life? Yung regalong buhay na wala hanggan. Sabi niya, ay ano ba iyon? Natanggap ko na ba yun o hindi pa ata? Siguro mamayang gabi matanggap. Mga kapatid, every time po na nagnanak sa atin ang pagkakataon, huwag nating hintayin. Sabi, ay bukas na. Hindi po natin alam kung ano mangyayari bukas. Ni mamaya nga, hindi natin alam kung ano mangyayari eh. Tapos biglang kinuha ni Lord ang life natin. Saan po tayo pupunta? Sasabihin sa ibang, Apa, ang dami-dami mong mensaheng narinig upang tanggapin ang regalong buhay na walang hanggan. Pero hindi mo ginawa. Malungkot po yun. Sabi po ng isang missionary, si E. Stanley Jones, kinausap niya po si Mahatma Gandhi. Sabi niya, paano magkakaroon ng malaking epekto ang Kristyanismo sa inyong bansa? Si Mahatma Gandhi po ay matamang nag-isip at siya ay nagsabi ng ganito. Una, ang Kristiyano ay dapat na mas maging kagaya ni Kristo. O dapat daw tayo maging kawangis talaga ni Kristo. Kasi sinasabi natin tayo'y Kristiyano. Gayon din, sabi niya, ang Ebanghelyo ay dapat ipahayag ng walang labis, walang kulang. Hindi pwedeng dagdag bawas. Pangatlo, kinakailangan sa pagbabahagi, bigyang diin ang pag-ibig. Dahil ito ang pinakapuso ng magandang balita. Alam niyo po, kaya yung John 3:16, yon ang pinakapusod ng banal na kasulatan. Na kompleto doon. From Genesis to Revelation. Sa John 3:16. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay nayag sa atin sa pamagitan ni Hesukristo. At pangatlo, ito pong si Juan, sabi nga, napakadakila po niya. A man who was great, but he was not the light or the Messiah. Extraordinarily
dakila po si Juan. Sabi nga ni Jesus Christ, sa mga isinilang, wala pang naging dakila katulad ni Juan. Grabe. Tayo rin po, dakila tayo. Bakit? Tayo po ay anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, ngunit, walang ibang dakila kay Juan, ngunit, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Dakila po ba tayo? Bakit? Pinaghaharian tayo ng Diyos. Subalit, hindi po natin kailangang ipagmalaki na tayo ay dakila. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Yun daw nagpapakataas, ibababa niya. Ang nagpapakababa, tataas naman niya. Si Juan nga na dakila, sabi niya dun sa verse 27, kahit tali ng panyapak niya ng Panginoon, hindi siya pwedeng magtanggal. Hindi siya marapat. Grabe po yun. Sa Israel po, nagtatanggal ng panyapak is yung alipin. Sabi ni Juan, kahit yung tali man lang, hindi ako marapat. Pero siya po ang naghanda ng daan ng ating Panginoon. Ibinaba po niya ang kanyang sarili sapagkat alam niya na ang Panginoon ang magtataas sa kanya. Tama po si Juan. Sapagkat the way to royalty is service. The way to greatness is ministry. The way to power is humility. The way to position is serving. And the way to rule is giving. Kailangang ibaba natin ang ating mga sarili. Dakila po tayo at marami tayong pwede pang magawa. But we are not the light of the world. We are not the Messiah. We are not the Savior. Lahat ng ating gagawin, all things, is for the glory of God alone. Hindi tayo. Tayo po ay vessel. Tayo ay daluyan ng Panginoon. Sabi nga, hindi tayo ang mensahe. Tayo ay tagapagdala ng mensahe. At yun, ang binibigyang diin ni Juan Bautista. Hindi ako. Hindi ako ang liwanag, hindi ako ang propeta, hindi ako ang Misaya, hindi ako ang Kristo. Pero narito ako upang ipaghanda siya ng daan. Tayo mga kapatid, maging instrumento tayo sa paghahanda, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maging tagapaghanda tayo upang ang mga tao madala sa Kanya na tunay na liwanag. Yan po ang layunin ng ating buhay. Tayo ba ay nasa liwanag na ito ng mundo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nabubuhay ba tayo sa liwanag na ito? At inaakay ba natin ang mga tao sa liwanag? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Do our speech and action today point others to the light or to the Messiah, Jesus Christ. That is our purpose. That is our mission. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diwang Banal. Amen. Salamat po sa mabiyayang mensahe at ngayon po tayo po ay tutugon at ating papahayag na ang ating Diyos ay napakabuti sa atin at mahal na mahal tayo. Pakinggan po natin ang handong pag-ungusap sa Mateo Kabanatang 6 nang sabi rito, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto o kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kung ang kayamanan natin ay si Kristo, ang ating puso ay magiging mapagbigay. God is good, and all the time, tayo po ay tumugon at magkaloob tayo ng may pasasalamat,
may pag-ibig at may pananampalataya sa ating Panginoon. Ialay natin, ihandog natin ang ating mga ikapo, ang ating mga pangako sa ating Diyos, ang ating mga pagpapasalamat. Amen. When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you as done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God had done. Amen. Aming Diyos, kahit bilangin po namin ang mga pagpapalang aming natatanggap, hindi ka namin masuklian at hindi namin mapantayan ang iyong pagmamahal at ang iyong katapatan sa amin. Ngayong gabi, tanggapin mo ang aming mga kaloob, kapahayagan ng aming pagkilala at pagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming hanip buhay, sa aming negosyo, at sa lahat-lahat ng aming pangangailangan. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Hindi kami karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapalang ito. Ngunit dahil mahal na mahal mo kami at nagmamalasakit ka, patuloy na dumadaloy ang kasaganaan sa aming mga buhay dahil sa iyong pagmamahal. Maluwalhati po kayo sa mga handog na ito at masumpungan mo kami, Panginoon, na nagtatapat at mabuting katiwala sa lahat ng mabubuting bagay na pinagkakatiwala mo sa amin. Pagpalain mong mga handog at ang bawat isang nagkaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Habang inaawit po natin ang awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat, ang lahat po ng nais lumapit sa Panginoon at mag-alay ng kanilang buhay kay Jesus, lahat ng kabigatan po natin, iwanan po natin sa harapan at sa altar ng ating Panginoon. What child is this who laid to rest
as on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping. This is Christ the King, in whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Why lies he in such mean estate, where rocks and dust are feeding? Good Christian, fear, for sinners hear, the silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, nagtatalaga ng aming mga buhay, na katulad ng pagtatalaga ni Juan Bautista, nang siya po ay inyong piliin at hirangin upang mangaral sa mga tao, ipaghanda ang daraanan ng darating na tagapagligtas. O Diyos, masdan niyo po ang bawat isa po sa amin. Binubuksan po namin ang aming mga puso bilang paghahanda sa pagdating ng dakilang Mesiyas. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso. Taglayin namin ang makalangit na damdamin na punong-puno ng pag-asa, lakas ng loob, liwanag ng buhay, kagalakan at kapayapaan, na kami magmamahal sa aming mga kapwa, na kami magpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, na aming tanggapin ang kahinaan ng aming kapwa. At sa aming sambahayan, matuto po kaming magmahal, umunawa, mahalin ang di kaibig-ibig, tanggapin ang bawat membro nito. Sa ganitong diwa, O Diyos, masdan niyo rin po ang inyong mga anak. Sa kanilang mga inilalapit, sila po na mga nangihina, dala po ng kapighatian, problema. Tulungan mo po, Panginoon, siya. Sila po na may mga karamdaman. Narito man sila, o nasa tahanan, o nasa pagamutan, o ospital. Samahan mo sila, O Diyos. Inyo pong idampi ang inyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang mga katawan. Maibsan ang anumang takot o pangamba. At alam po namin, maghihimala po kayo sa kanila, sapagkat ang karunungan po ninyo ay inyong pinagkaloob sa mga manggagamot, sa mga doktor, at sa mga gamot, Panginoon, ay naroon din ang bisa ng inyong karunungan upang pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman. Gayun din po, dalangin ko po ang mga kabataan.
Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang pakikipagtunggali sa masasamang impluensya ng lipunan, ang droga, ang labis na pag-inom ng alak, at ang iba't ibang mga gawain na nagwawasak ng buhay ng isang kabataan. Panginoon, alisin mo po ito sa kanila. Gayon din ang bawat tahanan na dumaraan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, kahirapan, kawalan ng trabaho, walang sariling tahanan. Panginoon, masdan mo po sila, tulungan mo po sila, ibangon mo po sila, pasaganain mo sila. Gayon din ang mga ama at ina o kapatid ng bawat tahanan na naroon sa iba't ibang dako ng daigdig, mga overseas Christian workers o Filipino workers, Panginoon, Lord Jesus Christ. Samahan mo po sila. Taglayin nila ang lakas ng loob. Taglayin nila, Panginoon, ang kalusugan. Suklian mo po ng ibayong tagumpay ang kanilang mga pagpapagal. Maging ang aming minamahal na iglesia, ang United Methodist Church. Patuloy mo pong gamitin ang church na ito upang ipalagan ang Panginoon na katulad ng ginawa ni John the Baptist. Nangaral, Panginoon, ng mabuting balita. Panginoon, samahan mo po ang mga obispo namin, ang lahat po ng mga district superintendents, ang lahat ng mga manggagawang pastor at diakonisa, lalo na po ang aming mga miyembro, sa pagkakaisa sa diwa ng paghahayo. Maging ang aming minamahal na bansang Pilipinas, dinadalangin po namin ito, Diyos, nawa po ay tunay na maranasan ang diwa ng kapaskuhan ng pagkakaisa ng lahat ng mga pinuno ng aming pamahalaan. Dalangin namin, Panginoon, ang Malacanang, ang Arroyo family, ang Supreme Court, Panginoon, ang lahat po ng involved, Panginoon, sa politika. Wasakin mo po, Diyos, ang mga pader na naghihiwalay sa amin pong mga pinuno. Paimbabawin niyo, Panginoon. Pairalin niyo po, Panginoon, ang dalisay na pagkakasundo at kapayapaan sa aming minamahal na bansa. Maging sa aming ekonomiya, Panginoon. Naniniwala po kami, inyo pong itatanyag, O Diyos, ang bansang ito sa isang masaganang pamayanan na ang bawat Pilipino ay makakakain ng sapat at sagana, may dignidad. Panginoon, ang buong daigdig, ganun din po ang aming panalangin. Nawa po ang daigdig na ito, patuloy niyong paimbabawin, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu. Gamitin niyo po ang lahat ng mga mananampalataya na may pagtitiwala kay Jesucristo na Panginoon tagapagligtas, ng lahat ng tao ay makakilala sa nag-iisang Panginoon, nag-iisang Mesiyas, nag-iisang Kristo at tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Pagsamo, pasasalamat, pagtatalaga at kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. So bring him incense, gold, and beer. Come, peasant king, to own him. The King of Kings, salvation brings. Let loving hearts enthrone him. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him Lord, the babe, the Son of Mary. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala, basbas at biyaya mula sa ating Diyos amang nasa langit.
ang pag-ibig, habag at pagliligtas mula sa ating dakilang Panginoong Kristo, ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanap buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. Hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing His praises, and I'll reign with Him throughout eternity.